Welcome to my channel, kaibigan. Si-share lang natin itong repair ng induction cooker. Isa sa ating tanggap na repair. Ang complaint dito ng may-ari ay nawawala yung power niya. Minsan nabubuhay siya, minsan naman ayaw talagang mag-on. So minsan na-testing natin, nabuhay, kaya susubukan sana nating testingin pero hindi siya ulit nag-on or nabubuhay. So titingnan natin yung pinaka-board niya sa loob. Maring may naglulus lang dito, or check natin yung pinaka-supply o kung may mga voltage siya sa loob. So nung tingnan natin, may cut na yung linya ng AC line niya. So akala siguro, or may nag-testing dito, so akala baka yung linya lang or yung wire lang, kaya siguro pinalitan. Mukhang okay naman yung board niya, mga kaibigan, hindi pa siya ganun karumi. So minsan kasi pag nakakapagbukas tayo nito, mamantika yung loob, at isa sa dahilan kung bakit nag-o-open yung mga linya niya o yung mga board niya nagkakaroon ng open. So gawa yan ng mga mantika dyan na na-absorb pag nagluluto. So check muna natin itong AC line. So mukhang may nag-check na nito, at siguro kinat nga itong linya, at maring ay binalik na lang nung sa tingin nila okay, or hindi open itong cord. So nung check natin, okay naman yung linya niya gamit yung ating analog tester. Sabi ng may-ari dito nga pala ay na-stock na ito ng mga ilang buwan, pero mukhang hindi siya gaano nagamit, dahil nga siguro minsan nagdulo ko siya, yung minsan hindi nabubuhay, minsan naman nabubuhay. So i-check lang natin itong board. Madalas na-encounter natin dito, sira yung mismong power supply niya. So nagsushort yung bridge type diode, at yung mga capacitor niya sisira siya. Itong IGBT transistor, yan yung mga regulator niya. So yan yung madalas pinapalitan natin, dahil yan yung mga nasisira. Siyempre kasama dyan yung fuse nya. So ititest lang natin to kung ano yung mga naglulukong parts. So napansin natin dito itong 7805, ito yung regulator ng 5 volts, IC regulator para sa 5 volts. So mukhang may loose siya sa 7805. So hihina lang tayo dito siguro, mga kaibigan, tapos i-test natin yung supply nya. Dito sa 5 volts meron din yung 18 volts. So malamang itong nagdulus na 5 volts, ito yung supply dito sa soft touch nya. Siyempre ito yung supply din ng system nya. So kaya minsan wala siyang standby, or hindi siya nabubuhay o nag-o-on. So may mga cold solder siya. So naghinang na tayo dito, itetest lang natin yung
mga voltahe niya. Magbo-voltage checking tayo rito. Nakalagay naman dito yung 7825, syempre 5 volts yan. Meron ding 18 volts. May Zener diode dyan na nakalagay 18 volts. So babasahan lang natin saglit, tapos i-test natin kung mag-o-on na siya. So, test natin do sa 18 volts, meron siya. Test naman natin itong 5 volts. So, hindi kagad natin ma-reading yung 5 volts. So, ang test natin dito sa 5 volts, hindi lang natin nakita dito sa ating digital tester. So meron tayong na reading na 5 volts dyan, mga kaibigan. So medyo bumaba lang yung ating tester, hindi na nakita sa screen. So yan yung 5 volts. So pag may 5 volts, yan yung siyempre tumutunog yan pag na-plug na itong induction cooker. So ibig sabihin yan, meron ng 5 volts. I-actual test na lang natin, mga kaibigan. Ibabalik muna natin itong board sa kanyang pwesto. So, buti lang basic repair itong ating na-encounter, mga kaibigan. Hindi na tayo nagpalit dito ng IGBT transistor, pinaka-regulator niya, yung capacitor, at yung bridge type diode. Yan kasi yung tatlo na madalas masira dyan. Siyempre yung fuse niya nag-o-open din, pinapalitan natin. Madalas kasi nagsushort yung IGBT na tinatawag, pinaka-regulator niya. So actual lang natin i-test ito, mga kaibigan. Kuha tayo ng stainless type na lalagyan. Ito yung kaninang ating itinest. Yan yung ating ginamit kanina. So nilagyan natin ng kunting tubig. I-on lang natin yan. I-plug natin. Yan, nag-standby na siya, mga kaibigan. I-on natin. At siyempre yung function. So pinindot natin yung function at kukulo na yan dyan. Okay na siya, mga kaibigan. Na-sense na nung ating induction cooker itong stainless na ating kaserola. So maraming salamat sa panonood. Sana nakapagbigay ako ng konting idea. Pa-like na lang at pa-subscribe ang ating channel. Maraming salamat.